Okay, magre-record na ako, patay ko. Compile ko pa to. Okay, actually, the harvester is available na dito as an email collector. Actually, you can just type, pag di mo makita, harvester. Ito siya. Yan. No? So basically, it's email and domain search. What it does is, he's using the search engine Google din. Pati Bing and Google+. Nagsisearch din siya, the harvester. Now, we want to collect email. So, upgrade muna natin. Sudo update. Kasi luma na to. Sudo means elevation of rights. Ano ba tawag niyan? Sudo update. Dami ito. Buong Ay, walang makita. All package are up to date. O, sige na nga. O nga updated ka na. So, dito may sinerch siya. And the upgrade, puro upgrade to Gusto ko i-run Hindi naman siya before. Ayun. Sudo apt-get install the harvester pala. Sudo apt. Iba yung format niya Get install. Apt-get install the harvest. Sige, yung mga naka-zoom. Uy, upgraded na rin pala ito. The harvester is already with the latest na pala ito. Sometimes nag-auto-update yan So, hindi natin alam. Hindi na sinabi Saan yung format? Hinahanap yung format. Though meron tayong lab dyan. Pero, pangit kasi ng syntax niya. DB. Ito. Sige. The harvester minus the domain minus B. Minus D minus B. Okay. Minus D minus B. Google. Ngayon, yung site na pupuntahan natin ay temasek.com.sg. Temasek. Expectation dito, it should give us email address, whatever, posted on their website. Pero ayaw siya. Nag-iiba kasi siya ng format sa lab namin, baliktad din Sige, start lang Google lang Yon, walang .com. So, dito sa search engine, you can also use Bing. No? So nangyari dito, kini-query lang yan sa Google. Whatever posted. Wala siyang makikita ng email. So, pag walang email, that means safe siya. No? It's not exposed. So, walang email na posted. That's one good practice. Hindi mo dapat pinopost. Ano ba yung mga sites na may email? Whois.com. Hanap pa tayo na. Ano bang local site? Anybody? Meron pa bang Abante? Ito kasi made here daw Philippines. Maraming email daw to BIR, Ayun, sir. meron. Buhay pa. Habang nagsisearch yan, let's open another window.
Mag-search pa tayo. This one good thing about Linux na. You can open up multiple ano. B is the search engine. We're gonna try Google. And then the website is Abante.com.ph. Dito sa previous one, no emails. Okay, so wala tayong ma-harvest dyan. So yun, very persistent tayo. Keep on looking, trial and error, until you found an email. May website kami dati, 100 email na expose. Kaya ngayon, pag na-pentest na yung website nyo, dapat wala kang makikita like this one. So ito siguro na pentest na to. Okay, not open to the public yung mga email nila. Ito parang wala rin siya makikita eh. Pwede mong gamitin search engine, Bing naman, by Microsoft. Though hindi popular, pero minsan meron silang data eh. Lang makita mo ang na-pentest ng mga to ah. Hoy, he found something! 3 hosts. So sa WhoIS, meron siyang web shop and management. Ayan, na-expose yung ano niya. Subnet niya. Tingnan mo subnet niya. 104.22.76. Di ba? Di ba? Di ba? So ano next step dito sa kill chain ng Lockheed Martin? Nmap, Zenmap. Malay mo, router exposed din, pati yung mga servers na. Okay? So ganun. That's how you discover email. Sa email, wala na pentest na. Pero, maybe, by purpose, di nila na-protect to. Dapat pinoprotect nila yan. Well, actually, mag-NS lookup ka lang, lalabas na talaga yan. Kahit wala kang the harvester. So, OSINT, napakalaking framework from email, user ID, domain name. You can discover the domain name. You can also discover geolocation ng user. So, ito binibenta to commercially. If you gonna go info sniper, tapos, ano ba IP ko ngayon? Kung nga rin, hindi ko alam. What is my IP address? Ay, wala. Di na. Patay na yata yan. See my IP? Check your IP address. Yan. IPv6 naman ginamit. Tanungin natin yung ano ba yung server ng mga user natin nasa Zoom. Ito. Saan to located? Saan ba located to? Control C, copy. Tapos, ano yung tool? Sa OC. Geolocation of the user, I use Info Sniper. Okay. Dito kasi, ayun. Sa magre-register ka pa. Kailangan meron kang paid kasi ito eh. If you enter the key, no, you need the key kasi. Nasa yung server natin. Nasa Australia. So lahat ng naka-zoom, sa Australia yung server na yan. Hosted yan dito. So ito yung Martin Place, tapos kung alam niyo yung Opera House, dito yun. CD Opera House, ito yan. Yung malaking seashell. Tapos ito yon yung Darling Harbor. Tapos merong tunnel from Sydney going to North Sydney. Underwater tunnel yan. Pag dumaan ka, mabibingi ka. Tapos dito yung office ko. Dito sa Town Hall. Summer dito. Yan, sa Bond Street. So dito ako kumakain sa Saan ako nakatira? Dito sa yan, na-expose na siya. No. Info Sniper trial version pa lang. Pero hindi yan accurate kasi you need to pay. Hindi yan talaga dyan. Dito yan sa Haymarket. Lapit din. Pag nagbayad ka, accurate siya. Pag di ka nagbayad, yan, ganyan lang siya. General lang siya.
Okay? Trace natin tong Ortigas Center. Ano bang IP address natin? Ito, IPv6 na to eh. So, dapat i-point niya somewhere in Philippines. Somewhere in Philippines. Oh, the accurate, ano? Nasa Bonifacio daw tayo. BGC. Ah, Marawi, Mindoro. Alay. Para naman di accurate. Ano pa bang ano, mga what is my IP? What is my IP? My info, yan. My info. Free check daw, ha? Sana wala yung anonymity natin. We were exposed. So ito yung dito. Oh, accurate pa nga itong my info eh, di ba? He was able to pinpoint right now nasa Mandaluyong. Actually, yun Mandaluyong ito naman. Hindi Mandaluyong pa ba to? Ortigas na to. Pasig na to eh. So, ayaw niya iba to. Ayaw niya pakita. Hindi nga kasi paid eh. No? So, ito yung IP. Tama yan. Tama yung IP. Locate mo. Tanungin natin to kung accurate to. So, maraming free services. Pag na-chambahan mo, save nyo na. Oh, sabi sa'yo Makati. So, meaning yung router natin nasa Makati. Nira-route tayo ng dito from here to there. At least Philippines, di ba? Within 50-kilometer range. Ganun sila eh. Ganun sila eh. No, ganun sila. Okay? So, ang daming tool yung OSINT. Napakaganda nito. They also have training about forensics and so on. Puntahan nyo to na ang dami yung mapupulot dito. They can find out the data about the data. Let's say, ano ba yung metadata? It's the data about your data. Like for example, when you open a picture, scroll up, makikita yung geolocation. Diba? Sabihin mo, ay, kumain lang kami ng barkada ko kagabi. Tapos pagtingin sa geolocation, nalagay, Pegasus. Huli kayo. Okay? So, ingat kayo doon. Hindi na kailangan ng EXIF tool. EXIF tool can extract data. Ginagamit ito sa forensics. Download nyo to, ang ganda nito. May extract mo, let's say, single file. No? Kita. Yan ang OSINT. Napaka-kumpleto nito. Ang ganda. OSINT can allow attacker to develop any number of strategies using their available tool. They can know where you are. Doon pa lang sa ito ginawa dati Facebook kasi may geolock, no. Ngayon tinanggal na nila. So kung download mo yung image, walang geolock 'yan, walang XY, hindi mo malalaman. Sa mga dating sites, hindi nila nire-remove 'yun. Wala silang ganung tool. HTML, you can find out then. And from your video, image, metadata, napakasimpleng gamitin yan. Meron din tayong tinatawag na Google hacking. OSINT technique that uses Google search. So actually OSINT, Google pa rin hinahanap nila kasi very popular sila. They can locate the exact data center ng web server. So sa Google hacking, may mga method na quotes, double quotes. Ang ginagawa nito, if you want a precise keyword, exacting keyword within the quote, no? Let's say billiard. Exactly lalabas siya. Mostly. Uy, pati bahay niya tinuro. Billiard residence. Saan dito? Ayun no? May sarili pa ng basketball court. Anyway, maya. Tapos, if you type, ito may expose na sila. Google Docs tawag dito. Ito yung simple hack. Index off. You know index off? When you're programmer, lahat ng HTML starts with index, di ba? Di ba? Publicly available. So, can you expose what's the content of the web server? Possible. Kapag naka-read siya. Well, lahat naman naka-read kasi hindi mo mababrowse. You won't even open the website pag hindi siya naka-read. So, ito yung loophole. Oh, nag-index off ako. Hanap tayo ng website na ito na-expose. Tingnan, pag nakita mo yung direct, o yun, expose in directory yan. Dapat -R. Hindi dapat expose to. So ano, what can we see?
What can we see? Baka general naman doon. Hindi eh. Mismo directory na access ko, 2008, luman-luma na pala. Pinabayaan na lang nila na. So dito, what can we, ito Sam, parang security account manager. Okay, may document pa. For sure, this one is not meant to be public, di ba? DocX. O ano to? Uy, puro document to. Di ba? Document, authoritative. O, hala. O, Cryptsop. So, pag kinlik mo to siguro, potential security concern, harmful. May protection na yung Windows 10. Sa mga, let's go deeper. Manifest. May pera ba to? Kasi money. Na-expose sila. Mukhang uy, meron pang hash, oh. No? Ano to? 256 hash ba to? Try nga natin, hash natin to. Kung parang mas simpleng i-hash to, no? So, save ko lang. Tapos, anong file name? SAM-TSS. SAM-TSS. Ayun, lahat naman SAM-TSS. CSO1 doc. Ito to. So, download ko lang to. Sa int. Sabihin ko lang T. Ganun lang, para madali. Okay? So, CMD. So, cert util minus hash. Titestingin ko lang talaga kung same hashing ginamit. Ano yan? Nabutan ko. Shock. Okay. E67A daw. E6. Ay, iba. So, hindi 256 yung ginamit niya. Ay, magkaiba eh, magkaiba. Tinetest ko lang kung tama. So, hindi. Not related. Okay, sa index of what we were able to find, na-expose yung folder directory. This could be a root na rin. Sa pa, index of pa rin, index. Ano pa yung mga website na unsecured? So doon pa lang, simple pen test pa lang, alam mo na, di ba? Uy, ano to? 100 yen lab. Ay, movie. Tapos may poster pa. Movie siya. Uy, Korean. Mga mahilig sa kinobela, download yun na to. Libre. Sino naman to? Paano kung picture mo to na medyo revealing? Walang protection, no? So, ano yung breach of confidentiality dito sa Philippines? Penalty. May penalty yan, di ba? 500,000. So, whoever managed this, sino bang website? So, dito yung main door. Siguro may subscription pa to. So, ayun. Kailangan mag-email ka. Mga palabas na na hindi ko alam to. Sa Quiapo to, di ba? Libertad. Libertad. De freedom. Ibig sabihin, freedom. Ayun na. Pinatay nila. Pero, may direct access ka. The fake case. Peke siguro to. Puro ano ba tawag doon? Yung poster, no? An American Satan. May story po. May PDF pa siya. Di ba? Google hack. You're able to open documents. So, yan yung mga weak web server. Okay, Google Docs. Meron ding not. Sige, type natin not. Keyword lang na not. Will it expose something? Ganun. So, hinahanap natin, expose web server. Wala. Word na natin hinahanap niya and or scope. So, these are the Google Docs. Sabi dito, you can modify the website. Well, maraming nangyari HTML. Kasi di ba, expose na to. Saan na yun?
Di ba expose na to? Saan na yun? Ang kulit. Ba? Yan, di ba? Di ba? Try mo mag-upload ng index HTML. Yun ang magiging web server. Yung front page na tinatawag. So, pupunta ka lang ng root. Ay, sorry. Yan, yan. So, hanapin mo dito, saan ba yung index HTML sa tingin? May question, do you have permission to upload, di ba? Gamitin natin si Google Lens. Uploaded, so he defined upload, so hindi alaya. May HTML ba dito? Wala eh, no? Puro subfolder siya. Kung yan may HTML, you can replace kung may permission ka. Google Hacking Database provides database of search string. So nandito yung mga Google Hacks. Like kanina, index of lang, lumabas na, di ba? Ito yung mga search string. Napakadami yan. Files containing password string. Yun, nakita niyo yun? File containing password. Begin open SSH private key. Sige, isa lang to. Begin so, ito yung keyword. So, yan yung i-google mo. Stack Overflow. Puro ano eh. Reddit. Forum. We're hoping na makakita tayo ng exact link key. Private key. Wala tayong makita. Ito very common to. Index of ETC. Dito we're expecting na SSH key. I-reveal niya. Ay, meron. Ayun o. Ayun o. Host key. Meron siya. Ay, puro key. Hala. Na-expose yung key niya. Alam niyo ba kung ano yung key? You can log in to Linux without login ID and password. Key lang yung ginagamit namin. Hindi namin naglalagin na root, blah, blah. Hindi na. Ibabato mo lang tong key na to. So, paano namin ginagawa yon? So, this one is obviously a private key. Private key is used to open server. Meron din public key. Yun yung binabato dapat. Dapat puro public to. Puro private eh. So, this means you can log in. Kasi luman-luman. Ay, bago pa oh. So, sige, open kayo PATI. Open kayo. Kung alam mo yung IP address nito, may PATI-gen. Magja-generate ka ng public key. So, di ba? Di ba nakopy ko na to? Kinopy ko na yung isa, yung kanina. So, lalagay ko lang sa notepad. Yan. Ito yung private key. Obviously, private, di ba? Yan. Save mo lang yan as, saan natin sa save? Int. Yan. Sabihin na natin priv key. Yan. .res muna. Res muna. So, ano bang gustong yung question dito, anong format ba gusto mo? PPK. Okay, PPK. So, re-rename natin yun. Public-private key. Yan ang PPK. So, re-rename mo tong res na to into PPK. Private yan ha, private. Pwede bang gawing public? Yan ang question. Teka, bakit ganun? Tama to. So, open natin. PPK. Successfully imported foreign key. So, it's a key. You need to use the save private key command to save in PATI's own format. Okay? Private siya, obviously. And then, gawa tayo ng public. Sabihin ko, public key. So, public key meaning, ito yung binato sa kanila on how to connect a server. So, save, magpo-format ako ng SSH. Hindi, gusto niya, 2 megabits. So, okay lang, sige. Save uli ako ng private. Are you sure to want to save this key without passphrase? So, ang passphrase is random key, no? If you want to generate, just move the mouse. You're generating your own key. So, why do we need to generate? Kasi nga, they're the owner, they know the key.
the public key. So ngayon, nagra-randomize lang ako. Okay, nag-generate ako ng sarili kong private key. Okay, tagal naman. 2 ano yan eh? 2 megabit encryption yun. By moving the mouse in blank area, blank area. Okay, tapos na. So yan ang key ko. You can put password whatever you want. Save na lang. Private 2, yung pangalawa. Ayan. So meron na akong sariling key. Ito. So ito yung gagamitin ko sa PATI kung gusto kong kumonect. Okay? So, paano kumonect sa server? Kuwari lang, saan yung PATI? Saan ba ako? Hindi niyo makita yung PATI. Yung PATI naman ang nawala ngayon. Sa desktop. Sa desktop may PATI. Dami. Ryan. Ryan. Ay nga, kape mo. Sa yung PATI. Hoy, saan yun? Ay, ito pala todo. PATI. So, usually, ganito kami kumonect sa AWS. Pag kumonect sa Linux. No? So, we need the IP address. So, kung ari lang ito yung IP address. Kung ari lang. Kung meron silang server in Linux, yan yung address via port 22. So, save natin. Tapos, hindi lagi na. Kasi ito pag inopen mo, lagi na ID password, di ba? Ngari lang. Uy, oo nga no. Linux sila. Kasi nagre-reply eh. Hindi nag-error eh. Okay, ulitin ko So, load ko lang yun ulit. Ayan. Ito yung web server. So, saan mo nilalagay yung private key dito? SSH, private key. Ayan. Private key for authentication. So, browse mo lang yun. Private. Ito yung private key ko. Tatry ko muna yung private key ko. Tapos, dapat yan mag-login kung tama yung private key na binato. Eh, ang daming private key doon, di ba? 6 yata. Yun. Iisa-isahin nyo yun. So, that's one way to login sa server nila publicly. Tamo, walang if this one doesn't exist, may no server exists. Ganon. Pero yun, nagre-reply. Ayan. No? Tapos ngayon lang nag-timeout. Okay? May reply siya eh. So, ganun mag-connect sa Linux. Hindi lagi na ID password. Old school na yun. So, yun. So, sa Google Hacking Database, if you're really smart, you can be able to log into web servers and change the front page and index HTML. Kung tayo nakalogin, replace mo yung index HTML. Mukha mo, lagay mo yung mukha mo doon. Kinabukasan, huling ka. Huling ka. Dahil iba ginagamit yung pseudonym. Diba? Sabihin nila, I hack NASA. Lalagay nila. Ang dami pang technique, ubos ang ating oras. So profiling, alam niyo na to. If you wanna find out people, hindi lang Facebook, yung profile ng mga tao, people, okay, people no? Actually, Facebook nga lang, expose ka na, di ba? So kung may crush ka, gusto mo malaman. Ito hindi to popular. Nobody knows people like people. Tapos, paid to paid. Di ba may app ngayon, dating app? Picture mo lang yung girlfriend mo. Isa-search niya sa Tinder, sa Bumblebee, lahat ng mga dating website. Tapos pag nakita mo, jowa mo, ibig sabihin, naghahanap pa yun ng lalaki. Okay, anong action mo nun, sir? Iwanan ko na. Okay, jowa ko, tapos naghahanap pa ng lalaki. Ano yun, nalitan? Okay, ang dami. Pick you. Okay. Subukan nyo kung meron kayong jowa, no? Let's say, cheater. Kung alam yung cheater, punta kayo sa pick you. EcoSec, ang dami. Tapos kung gusto malaman, email the harvester. Okay. Who is? Ito naman yung if you wanna find out more about the web server. Sabihin natin who is abante.com.
com.ph. Teka, mag-whois ka pala muna. Whois, yan. So this is looking for someone, if you're searching for company. Sige, sino si Abante? 'Di ba? Walang protection. To the point na nalaman nga natin yung private key. Hindi kilala sa Abante. Uy! O, Nexus na lang. Nexus Cloud -its.com. Oh. So, na-register yung Nexus web server ng 2023. Tapos, updated last year, June. Hindi pwedeng i-transfer sa ibang company. Meaning, let's say may bumibili ng company, no, hinahack niya. No? Tapos nalipat sa kanya. Pinalitan niya lahat ng content. So, lahat ng estudyante ng Nexus, baka malipat sa kanya. And then, ang DNS namin ito. Oh, di ba? Lesser info, the better. Kasi may protection na binabayaran sila. Okay? If you see more info, yun ang delikado. Now, meron tong free tool. Punta tayo sa Kali. Whois. Meron din siyang Whois. Ayan. Whois Nexus Cloud ITS. Ayan. Ayan. So, secured. Wala kang masyadong mabasa. Wala name nung developer. No, wala. Yan lang. Which is good. Maganda sana may ma-expose no? Yung Bilyar website. Meron bang website si Bilyar? Wala kasi tayo masilip na info. Ibig sabihin walang makitang info. Ibig sabihin nun, na-pentest na yan. So if you want to establish a business, cybersecurity, pe-pentest mo. Then sabihin mo, your website is open to the public and may be hacked. Mga ganong word. If you want protection, pay me $10 million. Ano pala? Ransom na yun eh. No? Okay, who is saan yung who is ito, sino ba ito? Ay, pati invalid. Hindi niya kilala. Don't worry, marami pang who is, hindi lang sila. Who is? Bakit naman ito? Who is? Ito ang original ng who is eh. Or domain tools. Yan. May question. Sino nagtatanong? Pero paste ko muna to. So we're looking for information about Manny Villar. Oy, ayan. Meron pala. So they're hosting sa US, hosted sila sa US sa Cloudflare. Okay, very popular, big time tong Cloudflare na to. So the website is taken and registered by .ph sa Philippines. Ngayon, if you wanna find out the exact web server, ano yung type ninyo? Info Sniper, galing sa OSINT. Tingnan natin saan kaya to hosted. San Francisco. Okay. Hosted in San Francisco. Yung Cloudflare, very ano yun. Parang yung AWS yun. Pero Cloudflare, matagal na yan. Hosted in America kasi mas mura doon. Mahal dito sa Pinas. Tsaka mas reliable and they have fast internet. Roy, may call. Kayla, may call. Okay, ang dami. Diyan pa lang, ubus na tayo yan. The Harvester, yan. Na-explain ko na yan. Na-explain ko na ito. Deep web and dark web. So deep web and dark web are both parts of the internet. Magkaiba yan actually, no? Ito yung public web, tapos ito yung deep web and then dark web sa ilalim. Okay? Deep web is a portion of internet not indexed by search engine. So, sir, ano ibig sabihin ng index? Pag nag-Google ka, hinanap mo yung artist na na-crush mo, so let's say Jillian Ward.
kinukuha ng Google yung IP address ko. He's collecting information. He's also getting info from my cache. Sa tingin niyo, they're the one giving information. Ako nagbibigay ng information. Ano binabato ko? IP address ko, sino yung ISP ko, yung data ko sa cache, no? Sometimes yung mga previously searched string. Ito, ano yung mga previously searched string? Yan. Okay. Kinokopya ng Google. Ini-index niya. Sabihin, tong user na to, na nasa Ortigas, ito yung common search. Tapos, ipipresent ka ng madami. Like, sabihin natin si Angelina Jolie. So, the next search engine, search ko, puro Angelina lalabas niya. Sa TikTok ko lalabas, Angelina. Sa Facebook ko, Angelina pa rin. Magtataka kayo, di ba? Diba, dati bumili ako Lazada, sabi ko, ano ba yon yung something like rosemary oil. Yun, nag-google lang ako. Pagdating ko sa Lazada, rosemary oil. Pagdating ko sa Facebook, rosemary. Pagdating sa YouTube, rosemary. Why? Ini-index nga ng Google kasi. Nire-record nila yan. So, ang deep web, if you want to stay anonymous, dito ka sa not indexed by search engine, which is deep web. Walang makukuhang IP and they won't save your searches. Okay? So usually, deep web ginagamit sa medical and scientific research, university libraries. Deep web can contain sensitive info, not meant for public viewing. No? They help gather intelligence on potential threats. Yeah. Dark web is totally different. No? Refers to a specific part ng deep web, pero dito na yung mga illegal. No? Like selling of credit card data, yung 16-digit CVV tapos expiration. Selling of drugs, weapon, and stolen. Mas maraming pulis dito kasi mga illegal activities. Pulis mismo bumibisita dito. Nanguhuli sila. Yung mga cybercrime na. Kung may budget na. Dark web, usually, ito yung mga ground for activist. Let's say, gusto ko expose si Senator X kasi marami siyang kalokohan. Dito nila pinopost. Sir, ba't di niyo post sa Facebook? Diba? Facebook, within one day, shutdown nila yung FB site mo. Control sila eh, control. Why not sa YouTube? Control din sila eh, no? Control din sila. So, process ng lab. Ang lab natin nasa... So may nagtatanong, sir, how can you protect, by the way, if emails or company details was exposed? Well, you need to reprogram yung website, tanggalin yung email address. Okay. Tanggalin yung email address nyo. Ito, Cello. Tingnan, Philippines ba ito? Ito ba yan? Cello. Cello.ph. Tingnan nga natin. Sige. The Harvester. Cello. Double H ba? Ayos na lang ba? Ayos na lang pala. Gusto ko makita ng maraming email. Talagang pinapakasok niyo yung website eh. Tagal eh. Diba? Now, if you want faster result, dagdagan mo lang ng CPU yung virtual machine mo. Ito kasi 4 eh. No? So, if you have a hex core na CPU, 16 yun, di ba? So, gawin mo 16 to. Gagawin mo 16. Tapos, you can virtualize CPU performance. Mas bibilis pa yan. Eh, wala nakita. Ibig sabihin, hindi kayo exposed. No? That's good. So, na-pentest nyo na on email level, hindi kayo exposed. Kasi kung may email, magpi-phishing attack yan. Bibiktimin mga empleyado nyo. Ano ba, paano ma-tempt mga employee? Let's say, sweldo nila, 50,000 naman. Di ba? Paano ma-tempt? Magsisend ka ng phishing attack. Gagawa tayong phishing attack mamaya. Then sabihin mo, apply for Union Bank and your company, Celo.ph, is pre-approved with the limit of 500,000. Uy, pre-approved pala yung company namin. Okay, sige, magsasubmit na ako. Tapos,
for you to submit, you have to log into your bank BDO. Video login ID, password, OTP. Na-capture using keylogger yung ginamit kahapon. Ay, ganun mabiktim yung employee. So, you need to educate your employees. Okay, dark. Yan ang ating dark web. Magana tayo. So, nandito yung mga cybercrime. So, ang question dito, as a blue team, how do you protect your employee? By anonymous browsing. Paano mag-anonymous browsing? Tor. Kasi dito, di ba? Ano ba yung website na na-expose ako eh. Oh. Oy, alam nila, nasa Mandaluyong ako eh, ng aming ISPI dito. So, hide natin to. So, let's say, very private person kayo. Wala kayong shadow. Ibig sabihin, walang info, walang SSS, walang PhilHealth. Basta confidential kayo, no? So, paano yun? Paano mag-browse? Para hindi ma-index ng Google. You're gonna be using a different browser. Hindi Chrome, Explorer, hindi. Tawag ay Tor. Tor browser. Tor will not use public router. Meron silang sariling VPN. VPN to VPN. Meron silang Onion router. Sariling router talaga. Sige, download nyo. So today, download Tor browser. Okay, download nyo lang yan. Actually, hindi, bagong image pala yan. Select Windows version. Ayun, na-download ko na. Ganun lang. Maliit lang yan eh. Excuse me. Still downloading pa pala. Wait. Bilhin ka naman. Sabihin mo, bilhin na siya. Go ka na. Hindi na-download. Back. Parang hindi na-download. Sobrang bilis. Click on Windows. Ayun, downloading pa pala. Tagal, ano? So, let's assume na na-download natin. Meron akong Tor dito. Ito, Tor browser. Na-install ko na kasi. No? So, dito, sir, baka naman nasusource. First of all, it doesn't use Google search engine. Hindi yan nag-Google. Maraming tanong to. Just in case mag-Google. Ang ginagamit, ang ginagamit, DuckDuckGo. Yan ang search engine niya. DuckDuckGo. Tamo ang tagal, sir. Ba't ang tagal ng Tor? Kasi nga, it goes to its own private router. And may sariling VPN panel to. Secret na secret talaga. If you're doing illegal activities, you would want quality encryption than quantity kasi sa mabilis. So magtiyaga ka, mabagal. Pero, secure tong browsing mo. Kasi nabutin tayong 10 minutes dito. So iwanan ko lang yan. Tapos sabihin ko, ano ba yun? See my info? How do you expose IP? What's the website? Anybody? Ano yun? Ano yun? My IP address? My IP info? Ayun, my IP pala. So dito, hindi niyo pinakita. Yung kanina, yung maganda. Tama ka. My IP info. Ito maganda to. Mga free services, medyo hindi accurate. Ito accurate. No, Mandaluyong. Nasa Mandaluyong, Ortigas, Pasig. Boundary rin kasi ng Pasig. Sana pinpoint niya ha. Gamitin natin yan sa Tor. Sige. Are they going to expose our IP address? Yun ang tanong. So dapat dito. Di ba? Dito, ISP, Mandaluyong, Philippines area. Ganun. Sige. Tagal niyan. Yan ang search engine. DuckDuckGo.
So, search natin si My Info din. Tingnan natin sino mabilis. Ito, is this Google? Hindi to Google eh, na. So, magko-complain siya pag tinype mo Google. Google magko-complain kasi sabihin niya, you are not providing IP address. Bakit kailangan niya malaman? Kasi pag binenta tayo sa mga customer niya, alam nila yung geolocation. Let's say Philippines, ano ba yung number one dito? Di ba mga facial care, hair care? Bebenta siya niya sa mga ad agency. So, ito yung mga targeting mo for spear targeting. Tingnan mo ha, Google yan ha. Sabi ni Google, secure site not available. Pero naka-secure siya, yan oh. Secure yan eh oh. Oh, naka-on, on. Sabi nito, continue with unsecure or go back. Continue with unsecure, ginanon ko ha. It's a reverse psychology. Secure siya, ayan no. Ayan, pumunta mo, HTTPS, o di ba? Tapos sabi dito, hindi daw makita yung IP address. Kala niya nasa Germany tayo. Kinakausap tayo. So sabi niya, well, you don't have cookies enabled. Ano yung cookies? Ando yung mga session natin. Delikado yun. Hindi mo dapat binabato cookies. Google services cannot be used. This could be a spam site. Oh, marunong magbasa ng German eh. This could be a spam site. Don't continue. Ano pa? Hindi ko na maintindihan. It could be used for advertiser. Yun. Yung geo, wala akong maintindihan talaga. Ano to? Ano pipiliin natin? Cancel, kung hindi ko alam kung ano to. Ito. Let's say Facebook. Search na yan. Tatanong na, pare, ano ba yung website ng Facebook? Dapat nasa Facebook. Ah. Nag-google pa rin, nag-google. Ba't di nag-complain? Dapat mag-complain to, walang IP address. Sige, Google ulit, Google. Baka nakalusot, no? Nakalusot siguro. So, hindi Netherlands. Ayun. Sanang hula na lang siya. Hindi niya malocate yung actual location ko. Pinato ko sa Germany. Sabi, nasa Germany siguro to. Netherlands. Di ba? Anonymous ka. Sige, puntahan natin to. Onion router. Tinype ko na ba yung... Onion ba to? Hindi to onion. Ito onion. Tinype ko what is my IP. Tingnan mo. Hindi niya ako i-expose. Allow ko yung cookies. Wala. Walang makapakita, oh. Nasaan ako? Wala, di ba? Ayun, oh. Tingnan nyo. Ito daw IP ko. 51. Germany. Nasa Germany daw. He wasn't able to detect my ISP, city, region, and country. So, he's assuming na nasa France ako. Di ba? You can do your stuff na. Ngayon, kinapi ko tong IP. Check natin. Location naman. Using info. Sniper. Dapat Germany to. Ayan. Lalabas dito, Germany. Uy, London naman. Ano nangyari? Bakit sa London? We are being routed to a series of VPN, rendering the one who want to find out the IP getting false information. Maling info na kukuha nila. Anonymous ka. That's how to be anonymous. Yung connections, public connection kasi yun eh, free wifi. Pero yung question niya, the good question ano, if you wanna be secure, use Tor browser. Kasi hindi niya expose yung information mo. Like yung mga searches, email address, location mo, hindi nila malalaman. Tapos encrypted to, anything you send sa internet, hindi yan mababasa ng mga Wireshark. Hindi rin. Kasi ano to eh, series of VPN
Mas sunod-sunod na VPN yan. So pag binasa ng admin yung router logs using Wireshark, walang makikita. Maganda mag Wireshark dito. Wireshark tayo ha. Tamo, wrong info. Sige, open tayo ng Wireshark to find out kung exposed ba yung clear text, di ba? Yeah, Wireshark tayo. Then we gonna listen to anything, meaning anything na. Any. So nakikinig na to, nakikinig na yan. Listening na yan, di ba? Listening na yan. Punta tayo dito sa browser. Itong browser na to, Firefox, hindi ito maganda. Ang problema dito, wala ditong Tor. Meron bang Tor dito? Pagulo, ba't di nagli-listen? Capture. Stop. Tama, any pinili ko, di ba? Wala siya makuha. Kasi open tayo ng browser, Firefox lang. Tapos sabihin natin, YouTube lang, ganun. Kung may makikita tayo. Ayan, nagbabrowse na siya. YouTube. Ayun o, na-detect na niya Firefox. So, unsecured ang Firefox, hindi encrypted. Try nyo Tor. Install nyo Tor. Wala kayong makikita. Expose siya. Oh. So, HTTPS, search tayo. So, ayan. Firefox detected and scanning. Ano pa nababasa natin dito? Hoy, I'm reading the ASCII character sa bottom. Okay? Try nyo Tor. No? Wala kayong makikita ng ano. Minsan dot lang. Dot meaning hindi niya ma-interpret. Ito yung TCP. Kung i-examine mo to, ito yung source. Ito yung Kali Linux. Saan pumunta? Pumunta siya sa Commonex sa web using 49. Okay. So, to interpret this one, nag-i-internet tong user na to. 443, oh? Ano yung 443? HTTPS. When you open HTTPS, ano yun? Nag-i-internet kayo. Di ba? Di ba? Ayun yan. Ano pa? Ano pa pinagagawa dito? Wala, yun lang kasi. Mag-SSH ka, lalabas dyan sa SSH. Keep alive, ibig sabihin listening to, nakikinig sa mga open ports natin. Okay. Maganda, download yung Tor, install yung Tor, mag-browse kayo. Encrypted dito, wala kayong makikita. Yan. Okay na tayo. Right now, nasa London tayo. Sa London. Anonymous tayo. Pwede na kayo mag-hack. Okay, so may love tayo dyan. Meron tayong love for being anonymous. So, punta tayo, sabayan nyo ako. Lahat kayo. So ito. Meron tayong love. So, ang objective natin is to become familiar with dark web. Okay? And anonymous. Yun lang. Huwag na tayo mag-crypto, no? So, at the end of the program, you can get this course completion. Ang ganda nitong pogi nito pag nag-apply kayo. Sabi, ano ba certificate mo? Pag nag-apply, Easy Council. Oh, yeah. Meron na kayong certificate. Alam niyo ba sino si Easy Council? Siya yung nag-imbento ng Certified Ethical Hacker. No? Top level certification. Talo niya yung mga OPSWAT, OSINT, Fortinet, wala sinabi yun. Kasi ang ethical hacking, red team, puro attack kami. Nag-aral ako nun eh. 100,000 pesos sa Green Hills. Exam niya, 50,000 pesos eh. Kaya ang hirap ma-achieve yun eh. Ang hirap na. So, we're gonna get the same company certification. Hindi naman certification. Completion of course by Easy Council. So, after nito, bibigyan kayo nito. Okay? Ang ganito, paano mag-train? So, magte-train na tayo. Ito na tayo sa training, tapos may exam. Napakadaling exam lang nito. Tanungin niyo ako pag di niyo alam. Ready na ba kayo? Ito na. Access ba yan? Ay, hindi. Access. Server access pala. Links. Tama ba? Ayan. In
intro to dark web. Control C. Sisend ko sa chat natin. Ayan, see my IP, di, ang pangit, di naman pinato yung ano eh. Yung location eh. Maganda yung napuntahan natin kanina. Ba't yung, ay, Rainier pala to. Yan. So, click nyo lang yan. Ngayon, paano sila makakaano? Punta lang kayo dito. Type nyo na lang sa mga nasa office. Pero sa Zoom, sinend ko na yung link ha. So, intro to dark web. So, training to from Easy Council. So, copy nyo na lang to. Code red, easycouncil.org course. Anong mapupunta? Yan lang yung type nyo. Sige. Ayan, type nyo lang. So, pag tinype nyo, anong mapupuntahan nyo? Code red, easycouncil.org/course. Accept cookies. So you can have a sticky session, meaning when you open this one, same session ka pa rin. Tagal ah. Mag-anonymous kasi. Ano lumabas sa inyo? Refresh nyo, right-click refresh. Ganun. Sa inyo ba meron? Meron? Wala rin? O, yun na lang. Type nyo na lang itong buong buo. Haba nito. Ayan. So, type nyo to. Course introduction dash to dash dark dash web dash anonymity and cryptocurrency. Shit, ang haba. And then you need to register. Register kayo dito. Lagay nyo lang first name, email, password, agree, start learning. Sa mga naka-Zoom, please visit this site. Yan. Visit that site. Control C. No need for Kali. Sa personal PC lang, sa labas lang. Ba't walang sounds yung mga taga-Zoom? Click mo lang yan. Sa laptop nyo lang, hindi na sa Kali. Hindi na sa Kali. Kasi mag-exam na tayo. Madali lang exam, okay mag So, lagay yan. Access nyo na, no? So, first name muna, email, password, and login. So, pag nakalogin na kayo, ganito na itsura niya. Ganyan. And then, ito you first need to click profile, CB. Profile. Punta yung profile. Lagay niyo yung last name. Kasi, nung nag-exam kami, walang last name, certificate namin. Ganito itsura. Ayan, no? Oh, ang pangit, di ba? Walang apelido. Lagay niyo yung last name ninyo. Lagay niyo yung last name. Para ganyan, yan. Yan. Ito, first name lang nilagay ko kasi noong una kong exam. So you can have last name, go to profile, dito, profile, and then put your last name. And put your email. Kasi ang dami nitong free. Location, sabihin niyo yung location niya. Yan lang, sa'yo, sa'yo. Okay na ba? Nandito na ba lahat sa intro to dark web? Anonymity. Normally, if you're gonna watch this, 1 hour to. Pero, na-discuss ko na siya sa inyo what is anonymity.
Nakakonect na ba kayo? Nakakonect na? If you're connected, ganito lang Kasi 1 hour yan, medyo matagal. Skip na lang natin video. Sige na, punta muna kayo. Sige. Mukhang wala pa iba. Okay, ito na. So, exam na tayo. Click start. Training muna to. So, may training to if you want to watch, no? Pero, ito din yung diniscuss ko about anonymity. So, makikita nyo, click start. So, he will explain something. Okay? Since na-explain ko naman, skip mo na. Drag the button to the end. Okay? Drag nyo na, drag. Tapos, it will prompt you to go to the next module. So you need to finish 3 out of 3 lessons sa chapter 1. Chapter 2, you need to finish 06. Chapter 3, 3 lessons out of 3. Dapat completed yan. So paano ma-complete, sir? Parang mahaba. Mahaba talaga to. So ganito technique. No? I-dulo nyo. So hindi nyo panonoorin in short. In short, di nyo papanoorin. Kasi we're after only the certificate of completion. So nakita nyo to? To the end, drag to the end, drag to the end. Ayan, 48, 49, 50, 51, boom, tapos na. 52, 53, 54, 55. And then, sabihin niya, well done. Go to the next lesson? Yes. Ayan, nasa klase kasi. Video ko nga. Sa klase, wala akong video. Chat nga. Okay, so I completed 1 out of 3. Play again. Mas nakita niyo itong button. Drag to the right. Okay, drag to the right. Make sure it's working. 26, 27, 28. Kumbaga, we're gonna pretend we've watched it. Yes, okay? So, 2 out of 3 na. Okay? Tapos drag nyo ulit. Tapusin nyo lang yan. Until you reach the exam. May exam to. Simple lang yung question. Tanungin nyo lang ako kung hindi nyo alam. Then, view the certificate. And then, ito yung certificate na makukuha niya. Sige, gawin nyo yan. Ito yan. So at least, dalawa na certificate nyo from Nexus and from this one. Diba? Ito, you should be getting this. Intro to Dark Web. Okay, sige. Take your time lang until lunch. Yan lang yung gagawin natin until lunch.
Sige, sige. Enroll ka sa Certified Cybersecurity. Ito, equivalent lang to ng CompTIA. Pero, ibang tool gagamitin natin. Microsoft Defender, SDR. Yan. Ibang, totally different din. Ito naman yung higher level to sa Microsoft Certified Cybersecurity Expert. Yeah, maganda rin yan, tol. Kung kukunin mo, ito yung high level. Sige. Kunin mo to. Kung anong sked, may sked kami doon. Ganda yan, tol. Apps talaga. Tapos ka na dito. So, meron ka ng certificate. Yung nag-easy ka, cyber security. Congrats, man. Yeah, 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 yeah. Ano yan? Vendor, ano yan? Specific. May nagtatanong. Nawala po yung audio. Kaninong audio? Audio ko? So, walang exam. May exam yan. Sa dulo. You need to finish. Kailangan tapusin mo tong training. Okay na, Venus. What do you mean? Meron ka ng certificate na ganito? Can you please post? Uy, may natapos na si Ross De La Rosa, oh. Congratulations! Meron na tayong Easy Council course completion, course achievement unlock. Intro to Dark Web. So, pwede nyo na i-post sa resume nyo to. Poging-pogi kayo yan. May tapos na. Sa lab 2, Rainier, yung nasa C:/lesson folder ng computer ninyo. So, in case na hindi mo nakita, andito lang yan, right click, Rainier. Lesson, nandito yan. Ay. So, ako naman, saan ko nilagay? Ito siya. Sinend ko yata kahapon ta. So, i-resend ko ulit sa'yo, Rainier. Rainier. Okay. Send ko lang. Okay. When you say completed, Jared, dapat ganito itsura niya. Yung 3 out of 3, kasi hindi lalabas exam. Let's say ito, 0 out of 6, hindi pa yung completed. Kailangan 6 of 6. Chapter 2, Chapter 3, 3 out of 3. Then Chapter 1, 3 out of 3. Pa-screenshot nga to, screenshot. So dapat yan kompleto bago lumabas yung exam. Oy, Christian Paterno, congratulations! Meron na naman tayong Easy Council. Ang bilis mo, Christian Paterno. Okay lang ba ma-post sa FB? Sino isa kanina? Meron isa pa kanina. Wala dito. So meron tayong Skype group. Kung gusto niyo lang, natapos na Story Service Essentials. Okay, tapos na pala. Sino pa? Meron pa isa eh. So, ang dami yung certificate. Si Jared, save. Pa tayo mas-save? Hindi ka mas-save.
Hoy, on-site. Nandito si Venus. Sino si Venus? On-site. Or work from home. Work from home siguro to. Sir, pa-join din po sa Skype chat. Sige, join kayo. Work from home today. That's good, that's good. So, ito yung mga classmate mo. Oy, si Wilfriend. Yeah, meron ng certificate. You can download yung PDF version. Saan save as nito? Ba't ganun? Download. Sino to? Jared. Milfriend. Ayan. Sinesave namin. Okay lang ba pa-post? Jared, pa-join sa Skype. So, may Skype tayo. Anong pangalan mo, sir? Jared. Okay. Saan dito? So, add mo kami. Ay, nag-video call tuloy ako. Add mo kami. Ang email nito. kdos@live.com. So, Jared, reply. At Jared, add us on Skype by adding kdos@live.com. Yan, add mo kami, Jared. Kasi ayun, nag-add siya. Accept. Tapos, add dito sa group na to. Saan yung add button? Members. Schedule. Add yun. Jared Antonio, ito ba yan? Tama ba? Yan. So, ayan. Na-data Jared. At Jared. Ayan. So, si Venus. Tapos na si Venus. Ang bilis ninyo ah. So, you don't have to listen this sa training. Sagutan niya kasi basic question lang yung mga yan. Kaya-kaya yung sagutan. Diniscuss ko na. Daymar. Daymar. Save us. So, bigay niyo yung cert niyo kay Ryan kasi ipiprint niya para marami kayong certificate. Emorosa, congratulations. Sino pa? Christian Paterno. Okay. So, nag-Skype tayo kasi in Zoom, limited lang yung what we can send and limited din yung video. Hindi siya full-blown chat group talaga. Hindi pa siya mature. Okay, sige, tapusin na. Tapos na ba? Tapos na ba? Hoy, mukhang tapos na lahat. Okay, kung tapos na kayo, meron pa ba? Network forensic na tayo. May tapos na. Lahat tapos na? Meron pa gumagawa? Sabihin nyo lang. Meron pa. Wait lang.
Okay, si Colleen Madrid, tapos na rin. Congratulations. Ang bilis ng turnover natin, ah. Oy, sino to? Rainier, congratulations. Okay, may isa pa tayong lesson. Tapos na ba lahat? Ongoing pa. Okay na, okay na. Okay na. Let's move on. Move on tayo. Wala tayong sasayanging oras. Ang haba talaga nito, no? Kaya tatapusin natin. Network for kompleto. So, ganun Nexus, no? Full-blown course. Hindi kami yung tingi-tingi, no? At a price of turo-turo. Network forensic tool. So, ano ba yung forensic? Forensic, no? Ano ba yung forensic, sir? Wala akong maintindihan sa forensic. Malalim na kasi masyado to. So, first of all, what is forensic? Digital forensic, teka. Ang lawak ng digital, ng forensic. Digital forensic is the process of analyzing electronic data to help solve crimes, na? Civil cases, and other investigation. Okay? So mostly they are focuses on identifying, acquiring, processing, analyzing report, na? Okay? So, ang forensic, ganito yan. So, we were invited dati dun sa cybercrime sa may Quezon City, no? So nag-present kami ng solution. So one tool is yung EM case yung ginagamit namin. Pero hindi lang it's all about tool. Ang haba ng responsibility niyo, no? So we were invited in the litigation. So sa korte in Tagalog, no? Papunta ka sa korte, then you have to present the evidence. Na ito yung evidence namin against this person. You have no idea kung sino yung kausap ninyo, no? Basta ang trabaho nyo is to present the case. So meron kayong case, may mga litigation lawyer, so bibigyan ka ng mga dalawang lawyer niyan. Tapos yung kabilang panig, may sarili-sariling lawyer yan. Kung mayaman yan, kung San Miguel, huwag ka nang sumipot kasi guaranteed talo ka na sa case na yun. So kung mga overseas like Chinese, Pogo, madali basahin yung data nila. So ginagawa nila, binubuksan lang yung hard drive, tapos meron kaming DD device. DD is duplicate copy. Duplicate lang yun para hindi matamper yung hard drive. Hindi mo pwedeng galawin yon. So yung duplicate na hard drive, let's say 2 terabyte, 2 terabyte dapat, may duplicator, okay? 2 terabyte, yun ang gagalawin namin. So magra-run kami ng mga scanning tool, napadaming tool. Titingnan namin to the hexadecimal level kung ano yun. Pag may nakita kaming minor, child pornography, yung mga ganyan, anything related against any person, na statement, na sa PDF, ibabasahin namin yun. Tapos, may lawyer. So, simple question lang. Are they breaching the law? Ganun. Eh, pag may nakita kang minor below 18, uy, automatic breach kagad yun ng right of person. Ang agency doon is yung DSWD. Sila ko contact doon, di na ako. Kasi forensic analyst ka lang eh. Ganun, eh. So dito, you have to have a strong case, evidence, picture, image, document na merong siya. No? How will you know kung yung data is hindi na tampered? So may mga data, may mga ano yan, metadata. Like for example, ito, version 9.4. Tapos, makikita mo, admin rights. So yung mga may access dito, mga administrator. Okay? Ano pa pwede natin ma-extract? Wala masyado, di ba? So may mga tools. Dito wala akong masyadong makakita eh. Nahanap tayo. Yung mga dinownload natin. Ito, dinownload ko to kanina. So, may info to. So, meron siyang, ayan, yung SHA-256, yung hatching niya. So, this is, obviously, galing sa kumpanya. So, kung kumpanya mo is Pogo in Makati, lalabas dito yon. Naka-register sa inyo yung document. Wala kang deny. Kasi yan, sa inyo to eh. Created January 8 this year. Okay? Tapos, ano pa nga, meron ka pa nga digital certificate eh. That means it was created originally in their company.
premise. Okay? So legit na documents. So these are the evidence that you can use during litigation. Ano pang info pwede natin makita? Wala masyado yan. Ayan. Basta ito, yan. It's a very strong evidence yan. Okay. So, ano yung hinahanap namin? Anything, lahat na magpo-prove sa claim ng litigant. Na? So, ang daming tool, switch port analyzer, network tool naman to, pocket sniffer, which sniff out kung naka-on pa yung mga switches, routers, modem, firewall nila. Live talaga, no? So, magre-raid yan. Nakapanood na ba yung raid ng Pogo? Diba? Magre-raid yan. So, sabi, napapaligiran kayo ng mga pulis. Ganon. Hindi ganon. Sa movie lang yun. Sa movie lang yun. Dahil sabihin, please don't touch anything. Don't touch, ma'am. Tapos sabihin na any action you made will be used against you. Yan. Yan ang mga linyahan nila. Pero scripted lahat yun. Pogo raid. Yan. Yan. Tulpo. Ang ganda manood dito. Maraming forensic analysis. Yung totoong forensic, no? Ito yung sinasabi ko, digital forensic naman. When it comes to computers, gathering of evidences lang. Okay? Papogi, syempre. Kakandidato, di ba? Uy, Pampanga pala, laki ng pogo. O yan, dapat, zoom out. Hindi mo pwedeng expose yung tao kasi not proven guilty. Hindi mo pwedeng expose yun. Pwede kang sampa ng kaso. Ang laki oh. Parang Sogo, hindi to Pogo eh. Oh, si KMJS. Dami. So, ano ba yung packet sniffer? We don't need to know. We only need to know, but not to use. No? Hindi natin kailangan alamin how, paano gamitin. Okay, it's a packet sniffing tool, very similar to Wireshark. Yun lang yan. Okay. Ano ba ginagawa ng Wireshark, di ba? Reads the packet. Okay. TCP dump, open source to. Actually, meron to dito sa Kali. Parang meron siya eh. May nakita ko. Kung gusto niyo lang maging forensic analyst, uy, laki ng sweldo nun ha. Forensic analyst. Napaka-wide talaga ng cybersecurity. And case number 1 na tool, hindi available. Kasi paid yun eh, paid eh. TCP dump. TCP dump. Uy, available sa Kali. Open source, free to use. Gamitin nyo kung gusto nyo. No, mag-TCP dump kayo. Pero, very similar sa Wireshark yung lalabas. Ganun. So, mili ka dito, which port, any naman, listening na, nakikinig na siya. Okay. Yun lang, ganun lang yan. Wireshark, na demo ko na to, no need to say, merong flow analysis which captures the whole packet. The whole TCP, source IP, destination IP, source MAC, destination MAC, including the data. Ang dami pa. ZIG, ang favorite ng government, kung gusto niyong bentahan sila, is Ncase. Kasi license pa lang nun, magkano na yun? How much is Ncase? Bibilin mo talaga to, no? Sa Ncase mismo. Saan ni Ncase data? Parang mga reseller yung lumalabas eh. Reseller lang to. $5,000 na eh. Reseller. Puro reseller. Bumili na sa mismong training nito $500 na 25,000 pesos. Wala yung mismong Ncase. Hindi masyad. So ito mga reseller lang to. Wala. Okay, wala tayong makuha. Next is to find out more IP DNS analysis. So malware is used to be configured to contact specific static DNS. If the attacker replace your DNS, lahat ng query mo sa internet, ibabato mo dun sa attacker. Okay, delikado yun, no? Lahat ng pinagtatype mo, meron pang another tool to read whatever you're
browsing. And what if you send a login ID password? They can also extract that information then. So ang tawag doon is known bad IP. So known bad IP. Known bad IP. Yeah. Ayan, ito yung mga blacklisted. Serving via we recommend using GUI. For a more precise state, Marisa, this is patient list naman ng most used IP ng mean fraud. So, ano gagawin mo? Ito yung mga bad IP. So, ano gagawin mo dito? Blacklist mo to. Okay? Titingnan ko lang isa. Titingnan. Wala, basta sinabi lang nila, blacklisted. Hindi mo pwedeng i-open. Ito pa, high risk. So, tool na naman to. So, if you're part of the networking team, no, you would need to create a blacklist, CSV file, tapos export mo lang to doon. Automatic block na to. Sa Barracuda, ganun ginagawa namin. No? So, export lang namin yung blacklisted. Kasi this could be used against your staff, yung mga empleyado. Baka maklik nila to. Pag naklik nila, naka-block, wala na. Sabihin, block IP. Magkakaroon siya ng red. The whole screen red. Parang warning, this is a phishing site. Ganun, nakakita na ba kayong phishing site? Ito talagang totally binlock na. Hindi ko nga ma-open. Mas meron pa siyang location. Pero you have to pay them. You have to pay them. Pwede nyo lang copyhin to. Tapos, ganun lang. Control-C. Tapos, Notepad. Control-B. Save as CSV. Blacklist. Tapos, CSV format. Parang block ops no? Comma, separated value. Yan. So, from there on, i-upload mo na tong bad IP niya. Yan. Okay. Upload mo na yan. Madami-dami din yan. Okay, so next, domain generation algorithm method used by malicious threat actor to evade blacklist by dynamically generating domain names for C2, no, yung Poco worker networks nila tinatawag. So, paano nila ginagawa yan? So, merong specific IP na generated, free na to, free, na you can route all your traffic to. Let's say, di ba, sa company, may mga company, sa China, bawal ang Facebook. And balita ko, wala daw YouTube doon. Pag nag-type ka ng Facebook doon, automatic block. Walang Facebook sa Guangzhou. No? Wala din YouTube. Meron silang QQ. QQ tawag nila doon. QQ. Parang social media nila. Okay. So, nung pumunta ako doon, walang Facebook. Sa DNS kasi yun, binablock nila. Bawal din yung mga porn site. Bawal din yung mga porn site. Sa company, syempre, bawal yun, di ba? Kasi unproductive yun eh. Manghihina ka dun eh. So, kung for education purpose, testingin natin. Dapat hindi gumana. Dapat di natin ma-open. Okay? So, anong DNS gagamitin natin? Yung Norton. So, meron tayo dito, Norton. Ewan ko lang kung buhay pa to. So, Norton was one of the first free, offered some level of protection. They protect from against malware, phishing, and mga scam site. Ito yung DNS. For pornography naman, gamitin mo daw itong dalawa. Testingin ko lang ha. Testingin nyo din. Sige, punta kayong control panel. View network. Sige. Sa mga naka-zoom, view network. Sir Chris, pariwain ng website para ma-block ng ports. Website? Anong website ma-block ng? Hindi ko mag-gets. So, view network. Yung DNS sa network mo, ganito lang. Punta kayong DNS. Properties. IPv4. Ito yung DNS. Okay.
Sabi nila for porn site. Ewan ko lang kung gumagana pa to ha. Kasi matagal na to eh. Okay. Including secondary DNS. Ganun lang. 199.85.126.30. Ewan ko lang kung buhay pa to ha. So sabi dito, it blocks porn. Okay. So pag nag-open ako, dapat di mag-open yung porn site. Okay. So anong favorite yung porn site? For education purposes lang. Si Bossing. Bossing. Ryan, yung favorite mo. Testing for education purpose. Sige na nga. Ito yung favorite ng mga estudyante. Testingin lang natin. Pikit niyo yung mata niyo kung may minor, no? O close ko agad. Dapat ma-filter, dapat block. Parang hindi naka-block eh. Hindi na block. Hindi na gumagana yung DNS. So, Google tayo ng free DNS against porn. So, ito daw, yun. Nagbigay siya. Oh, ito, gumagana to. Alam ko to eh. Gumagana to eh. Ba't di mo ginamit kanina? Palitan natin. So, yung Norton, wala, retire na. Wala kasing bayad eh. Ba't naman ako mag-host ng free, di ba? Ayan, gano'n. Secondary 208.67.220.123. Okay. Ito, filter na to. All queries will be directed to OpenDNS. Kanina na-open, di ba yung porn? Tingnan natin ngayon. Naka-open nyo na ba ito? Naka-open na ba ito? OpenDNS. Protection to against your organization. So, dapat hindi mabuksan to, ha? Naka-ready yung kami. Oh! Ay, hindi mo. Kanina, di ba, rekta? Na-open natin. Ano pa? Testingin natin. Baka naman, ano lang yan, swerte lang yan. Pornhub, yung favorite ninyo. Oh, not secure. So, you have the option to open. Okay, rekta na. You don't even need to block from firewall. DNS lang. DNS. OpenDNS is a big company. Hindi to scam. Ano? Open DNS. So, you need to find out kung scam o ano. Baka mamaya, hacker pala to. Lahat ng query niya napunta sa kanila. Okay? So, yan. So, wala. Sa mga phishing site, sige. Phishing site, yung actual, may library sila ng mga phishing site. Puntahan natin. Wala nga naman eh. Amex. Ay, ito Amex. Kasi may bayad. Bayad. Ito daw mga phishing site pala to. Oh, kailangan magbayad ka muna. Ano ba mga free? Ito, phishing example. So, yan. Ganyan mga itsura ng mga phishing site. So, later on gagawa tayo ng phishing site. Oh, ang dami, di ba? Gusto ko ng actual eh. Actual phishing site. Bayad to eh. Wala ba kayo sample ng phishing site? Ito, sample to. Pero matagal na kasi to. So, dapat to mag-red. Pag yan pumula, phishing site yan. Ang tagal. Ay, wala na. Dead na. Dead na yung site. Tagal na kasi last year. Uy. Okay, so ito hindi na pala gumagana. Open DNS lang. Now, ay teka, may nag-send dito. Ay, fish tank. Ayaw nga. Nalimutan ko. Diniscuss ka to dati. So, ito yung mga list ng mga phishing site. Tingnan nyo, ha. So, kung mga scam to.
Need to submit. Teka. Ayan, yan. Scam to. Ay, hindi, teka. Pumunta ba dun sa site na yan? Ayan, ayan, ayan. Sa kakopy nyo to. Saan itsura ng phishing? Ayan. So, don't trust this. So, kung nga crypto. Diba? Kung nga crypto, scam to. Obviously, kasi konting word lang yun. No? Ingat kayo dito. Baka ma-scam kayo. Ako, hindi ako nagtatrust dito. Oh, asking for wallet kagad para makuha yung pera mo. Okay? So ito, papasok mo yung Bitcoin address. Nanghihingi ka agad ng money. Yung mga ganun. Nanghihingi agad. Next, to scam daw to. Hindi na nga gumagana eh. Ayan, pumula. Okay? Suspected phishing. Hindi mo na na-open. So dapat ganyan sa company nyo. The moment you hit click, block kagad by Netcraft. So paano ma-block, sir? So how do you educate your staff? Paano ma-educate? Punta yung Netcraft. Netcraft. This is a plug-in. So Netcraft, hanapin yung extension for Chrome. Ito, extension. Install nyo lang. Uy, asan ang extension? Ayun, ayun. Nakita nyo to? Na-install ko na pala. Okay, okay. So, pag pumunta ka dito sa scam site, asan na yung scams? Ayan. Click mo lang, na-install ko na kasi, na. Tingnan niyo. US block. Ayan, naka-block status. So, scam site yan. Phishing site yan. So, install niyo lang yung so, sa lahat ng PC to. Let's say 2,000 PC. Paano namin gagawin yun? 2,000 PC group policy or Intune or SCCM. No? So, if your boss asks you, so what did you learn from Nexus? I can prevent users from being a victim of phishing by installing Netcraft plugin. Yun. Ang dami na, no? Dami na natutunan, no? Dami na. Yan ang phishing. Fish tank. Ngayon may lab dyan. Sige, gawin nyo to. Meron tayong lab. Punta kayo dito sa lesson. Ay, hindi. How to install fish tank. Saan ko ba nilagay? Ang search. Bumabagal na. Hindi kaya ako na-virus. Fish tank. Hanapin natin yan. Hindi ito. Sting ko. Recon. Hindi ito. And, ayan, phishing. Okay? So, ito yung hands-on lab nyo, phishing. So, ayan. So, module 10, the project number 10, social engineering. So, meron tayong hands-on lab about phishing. Teka. Dito lang yung fish tank lang tayo, tsaka Netcraft. Yun lang muna. So, ito yung steps. So, why use Netcraft extension? To protect your stuff from phishing attack. Okay? Remember blue team. Okay? So, ito yung steps. Download the toolbar. Tapos, yun yung steps. Netcraft. So, install mo yung Netcraft. Open browser.
And tingnan niyo yung risk rating. Second lab, yung fish tank. Type any suspicious website. No? And then, click, it is a fish. Okay? Re-report nyo, kumbaga, ito, fish. No? Ayan, block ninyo to. This is a fish. Ganun lang. Simple, ano lang siya. Kumbaga, mas lagay yung email, yung fake email. Ba't ko bibigay? Ay, ayaw. Huwag na nakagay out. Parang hindi. So, dapat ganito na lang. Pag kinlik nyo to, block agad. Okay, love nyo to. So, until lunch. 15 minutes lang to, number 10. Ito lang gagawin nyo. From page 6, fishing, up to 7. Page 6 to 7. Okay? So, gawin natin, page 6 to 7. Love 10. Fishing. Page 6 to 7. Okay? Ayan, no? Fishing side. Okay, after yun, lunch na tayo.
So yung mga tapos na, pwede na tayo mag-break, no? Break muna tayo. So let's go back after 1 p.m. time.